May mga bagay tayong dapat isaalang-alang pagdating natin dito sa Canada at para hindi tayo maligaw o kaya naman at least magkaroon tayo ng ideya sa mga unang buwan ng pagdating natin dito sa Canada ay dapat siguro na malaman natin na may mga bagay tayong dapat unahin at dapat tayong gawin para na sa ganon yung pamumuhay natin dito bilang imigrante o kaya naman ay bilang manggagawa ay magtuloy-tuloy at maging maayos sa simula ng siyempre sabihin natin na let's say 1 month o kaya naman let's say 3 months so 4 months whatever na yung mga unang buwan no para hindi naman tayo nangangapa sa dilim pagdating natin dito. Ang sabi kasi ni Assis Mosapeta noong August 22, 2023 na kung kailan na i-publish yung babasahin natin, what do you do in your first month as an international student or as an immigrant here in Canada? Canada is a very popular destination for international students o kaya naman sa mga immigrant tulad natin due to its high standards of education, comparatively low educational cost, opportunities to work while studying, and immigration opportunities available to post-graduation or for family. Ngayon, i-customize natin yung ating binabasa, no? Kasi hindi lang naman ito applied sa mga international students o kaya naman sa mga estudyante na nagpaplano pa lamang na makarating dito at humahanap na ng mga details or particular details para mas maging yung less stressful ba yung kanilang pag-aaral dito sa Canada. So yan ang ating pag-uusapan ngayon, no? Yung mga bagay na dapat ninyong gawin pagdating niyo dito sa Canada kahit na hindi kayo estudyante. Sabi ko nga, bilang family, mahalaga ito sapagkat ginawa ba namin ito? Yun ang tanong. Yes, ginawa po namin ito. At kung tatanungin nyo, ginawa ba ng ibang family yan nung dumating sila dyan sa Canada? Yes, totoo po yan. Ginawa din po yan ng ibang family nung dumating sila dito. Sapagkat ito ay kumbaga common na ginagawa at habang kayo ay nandyan pa lamang, nag-a-apply, nagpa-process ng papel ninyo, about to receive an approval o kaya naman ay let's say papunta na dito sa Canada, may plane ticket na kayo, ano ba yung mga gagawin ninyo para na sa ganon, pag land nyo dito sa Canada, mas maging madali para sa inyo yung inyong paglalakbay dito sa Canada. Una po natin dapat isaalang-alang ang tinatawag nating housing o pambahay, bahay. While in many international students will be able to find housing with their designated learning institutions or DLI, the only educational institutions in Canada are authorized to accept international students, many still will have to look for accommodation around their college or universities or campuses. One of the most helpful resources international students can use is respective college or university's housing portal. These are usually online bulletin boards that the school will run. So disregard natin yung pangungusap doon, dagdag natin doon yung mga family na papunta rito. Housing is the isa sa mga talagang nakaka-stress, kumbaga, paano ako titira? Lalong-lalo na po, kung may kamag-anak po kayo na pupuntahan dito sa Canada, well and good. Paano naman po kung halimbawa wala kayong kamag-anak na pupuntahan dito? Sabi ko nga, napakaraming mga resources kung paano tayo makakahanap ng housing o ng bahay dito sa Canada. Una, kung may kilala kayo, magtanong kayo sa kanila. Kung may family kayo, sabi ko nga madali lang, baka pwede kayong makatira sa kanila, pwede kayong mag-rent muna sa kanilang basement or what. O kaya naman kung may pinaupahan sila, pwede rin. O kaya naman kung may kaibigan kayo, meron kayong network dito sa pamagitan ng mga social media. Halimbawa, meron po tayong KGG, meron tayong Facebook Marketplace, meron po tayong Realtor.ca. So ilan lamang yun sa mga po pwede nating makita o makakitaan ng mga potensyal na bahay natin within dun sa community na titirhan natin. Mahalaga po yan sapagkat sabi ko nga, whether darating ka ng single dito with family, kailangan na kailangan mo ng bahay. The next one is cell phone. Many international students will get a cell phone with a local number to stay connected to their friends and family. Cell phone plans pricing will vary depending on the length of plan and what they include, with many offering special pricing or plans for students or for family. Some factors to consider when choosing a phone plan is if it includes in the device as well as calling minutes and data. As an international student or family, you may want to make international calls back home.
Many phone provides have international calling as an optional addition or add-on to their phone plans. Kasi kung minsan may mga cellphone talaga na hindi gumagana dito sa Canada, totoo po yan. Nung dumating kami dito, ang gamit ko noon ay Samsung. Pero nung sinubukan namin dito, hindi po gumagana yung SIM card doon sa Samsung ko na binili ko sa Pilipinas. Kaya wala tayong magagawa, kailangan ko ng plan after siguro ng 30 days na makuha ko ng lahat ng mga kailangan kong requirements to get a phone, like mga papeles at mga and so on, ay kumuha din kami Samsung din, ano? Kaya lang, yung nandito na. So may mga instances po na ganun. Po pwede siguro na magamit ninyo yung mga sa social medias ninyo, yung mga cellphone nyo dati, pero kung halimbawa kasi kakailangan niyo po kasi talaga ng Canadian number. Halimbawa kung saan kayo nandoong province. For instance, dito sa Saskatchewan, ang ginagamit namin ay usually yung number nakaakibat o yung code dito sa Saskatchewan. Parang ganon. And aside from that, of course, yung communication ninyo sa una-una, family, relatives, and of course sa workplace ninyo. Kailangan ba ito sa mga transactions ninyo? Yes, kailangan po ang phone number, lalong-lalo na kapag makikipag-meet ka doon sa mga bank institution, sa employer niyo mismo, kailangan nila ng number ninyo, sa mga insurances ninyo na makukuha ninyo pagdating ng panahon, optional naman po yon. At sa mga government agencies, kailangan nyo po ng phone number. At kailangan nyo po talaga ng phone. So, ganun kahalaga yung phone na tinatawag natin na kumbaga sa Pilipinas, napakasimple lang. Usually, ang katotohanan sa Pilipinas, ang napapansin ko ngayon, kapag may phone ka for social media, yun yung purpose niya. Kumbaga, medyo nababaliwala yung talagang meat part ng pagkakaroon ng number, hindi po ba? Kung minsan pa nga, hindi na natin niloloadan yung cellphone number natin. Ang gusto na lang natin kung minsan ay nakakonect tayo sa internet, hindi ba? Pero kapag nasa labas tayo, hindi din naman natin ginagamit yung phone namin. Pagdating dito, sa mga transactions, talagang kailangan po. Hindi sila tatawag sa messenger ninyo, hindi sila tatawag sa kung ano pang let's say TikTok ninyo, kundi tatawag sila sa phone number ninyo para yung kanilang transaction ay maging legal at authorized. So, ganun po kasi talaga kahalaga ang magkaroon ng phone, data plan, pagdating nyo na po dito, no? Next one po, banking. Soon after arriving in Canada, you should open a bank account that will be used for your daily spending and paying your bills. You will also need one of your plan on working while you study or in your family. Canada has a variety of banks with offices and branches in most Canadian cities, as well as credit unions and international banks. The best bank for you will likely depend on your priorities. However, most Canadian banks offer similar quality services. Okay, pagdating nyo po dito, tignan ninyo o kaya mag-research habang nandiyan pa kayo sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa outside Canada, mag-research na po kayo kung anong mga dapat ninyong puntahan na bangko sa area ninyo. For instance, merong usually kalat ito, no? RBC or Royal Bank of Canada, meron naman yung tinatawag nating Scotiabank. Mga common ito, yung mga malalaking bangko, no? Meron tayong tinatawag na TD o yung kulay green na TD. Meron din tayong tinatawag na mga credit unions. Yung mga credit unions na yon ay authorized din sila na mag-open ka ng bank account mo at doon papasok yung salapi mo, something like that. So iba-iba yung purpose nila, pero ang similarity nito, they can offer ninyo pagbago po kayo dito, mag-o-offer sila ng checking and savings account. And the next one is kung gusto mo ng credit line or credit limit o credit card. So nung bago po kami dito, ang unang bangko na inopen namin, both kami na mag-asawa, separate account yon ay ang Royal Bank of Canada. Doon po kami nag-open at nag-open kami ng savings and checking. Checking, doon papasok yung pera mo kung gusto mag-save sa savings. And then nag-open din kami ng $1,000 na credit limit sa aming credit card. So, bali 3 account yun, ano? Pero sa isang pangalan lang. Ganon din yung aking may bahay. And then, nung tumagal-tagal na, nag-open din kami ng joint account namin. Kami mag-asawa naman sa Scotiabank para yung, kumbaga, lahat ng savings namin doon mapupunta, parang ganon.
So depende na sa inyo kung paano nyo ititingnan yung priority nyo bilang mapunta dito, estudyante, kayo ba ay family, sa mga anak ninyo, something like that. Lahat yon ay kumbaga tignan nyo kung ano yung mga priority nyo balang araw, no? Huwag basta open ng credit card. Huwag po, kasi medyo tempting, no? Nasa inyo kung paano nyo gagastusin yung inyong credit limit, yung credit account niyo, yung credit pera niyo, but still credit pa rin yun, no? So kung maganda kasi yun, kasi meron kayong pang emergency pagdating ng araw na kailangan ninyo ng pera, no? Pero ibig sabihin, kung pambili lang ng mga gadget, kung ano-anong mga bagay na hindi kailangan, I would suggest na wag na muna. Mas may na mag-save muna and then tsaka bumili, parang gano'n, no? Para mas masarap yung mga unang buwan natin dito sa Canada na wala tayong iniisip na gaano. Although magkakautang tayo pero hindi ganun kalaki. Okay, the next one is the student supports or family supports. Depending on your education institution, there are variety of supports or sa family supports specifically for international students or immigrant. Pwede po na yung community na ginagalawan ninyo, sabi ko nga ay may mga full sports o may mga supports coming from your city. Sabi ko nga dito sa Regina, meron kaming Regina Open Door Society. Ang alam ko sa Toronto, meron din silang parang Open Door Society dyan. Ganyan din sa Alberta at sa dito sa Winnipeg. Ang alam ko meron din po silang ganyan. Pumunta kayo sa city and then magtanong kayo doon, o kaya naman yung mga kaibigan ninyo, yung mas mismo tinitirhan ninyo, tanungin nyo sila kung saan ba yung mga support system dito. Maganda rin po kasi na magpunta kayo sa mga support system ng bawat city, ng bawat province, bawat city na lang. Kasi mabibigyan kayo ng mga tips, ng mga idea kung saan yung school ng mga bata, kung saan po pwede maghanap ng trabaho, kung saan po pwede kayo na mag-improve yung inyong resume, paggawa ng resume. Ako po noon, nung sabi ko nga, pumasok ako doon sa Regina Open Door Society at nagtanong-tanong ako doon, tinulungan nila ako kung paano gawin yung resume. At sila rin po ang nagsuggest sa akin ng mga trabaho na pwede kong hanapin na naaayon sa skills and preferences ko, parang gano'n. So, tutulungan kanila. So, yun ang kagandahan ng support system ng isang city dito sa Canada. So, magtanong-tanong lang po kayo, no? Next one, getting SIN number. To work in Canada or access government programs and benefits, you are required 9-digit number known as Social Insurance Number or SIN. There are few ways to get Canadian SIN. Pwede po na kumuha kayo ng SIN ninyo online o kaya naman ay pwede po na kumuha kayo in person sa Service Canada. Ang SIN parang po sa atin sa Pilipinas, kukuha kayo ng BIR number. Dito naman SIN number po ang tawag dyan. So napakahalaga nito sapagkat halos lahat ng transaction ninyo dito sa Canada, insurance man yan, sweldo man yan, sa bank transaction man yan, legal transaction man yan, private and public transaction man yan, usually po hinahanapan nila tayo ng SIN. Kaya mahalaga na sa unang buwan, unang dating natin dito, unang linggo, mag-secure na po agad tayo ng SIN natin or Social Insurance Number. Tip lang po, pagdating nyo dito, secure your SIN. And last po, importance of office hours. Often, one of the most underrated aspects of post-secondary or pagbago po kayo dito is the ability to interact with professors and the school staff during office hours. Office hours are an excellent opportunity not to just introduce yourself to your professor or to the community or to the people. They are potentially invaluable opportunities to learn from someone established into your field of study or in your field of work. Okay, bakit sinabi natin na mahalaga yung office hours natin dito? Pinapahalagahan kasi ng mga tao natin dito, na ang pag-oopisina o ang opisina ay kumbaga nire-respeto kasi natin yung oras sa kung kailan tayo pupunta at dapat hindi pumunta, no? Bakit ko sinabi ito? Kasi lahat ng mga nauna kanina, lahat ng mga binanggit natin kanina ay mayroong tinatawag na office hours. Makikita ninyo sa lahat ng establishments dito, mayroong office hours. Wala pa akong establishments na hindi nakakitaan na nakapaskil doon, opening, closing, close, open, something like that. Mapapansin ninyo pagdating ng araw na kung walang opisina, hindi kayo po pwedeng magpa-espesyal. Mapapansin nyo po pagdating ng araw kapag alas 4 na at uwian na sa establishment na yon,
ikakat na nila yung trabaho nila, uuwi na. Kapag sinabi nilang ganito ka pumunta, 7:30, 8, 9, 10, 12, may mga schedule, susundin niyo po yon. Kung halimbawa, ang window hour niyo 12 to 1, dun ka lang namin kailangan. So, ibig sabihin, 12 to 1, dun ka lang pumunta. No? Kasi, itatalaga nila yung oras nila para sa iyo. Ganun po kahalaga ang oras dito. Kaya kapag nakipag-appoint ka po sa mga tao dito sa Canada, ay dapat masunod yung oras. Ganun kasi kahalaga, pinapahalagahan yung oras ng bawat individual dito, lalong-lalo na sa mga taong nagtatrabaho. Kasi kapag sinabi nating panahon ng pagpapahinga, panahon po yan ng pagpapahinga. Pag sinabi nating panahon ng trabaho, panahon po yan ng pagtatrabaho. So, beware and be aware po sa mga ganitong transaction natin. Dapat wala na tayo doon sa I'm sorry po to tell you, wala na po tayo sa tinatawag nating Filipino time pag nakarating po tayo dito. Pahalagahan po natin yung oras na ilalaan natin para sa mga transactions natin, no? Kasi kahit na yung mga kamag-anak natin kung minsan hindi natin basta-basta sila pupuntahan na, hey, pupunta kami ngayon na. Hindi po pwede yun. Kailangan kahit nakamag-anak mo sila, sabihin mo sila, hey, pupunta kami ngayon. Available ka ba? Kung sinabing hindi, nandito ako sa ganito, respect that. No? Pero kung nakipag-appoint ka, pupunta kami dyan, mga alas 12 ng Saturday to 3 o'clock. Okay ka ba? Pag sinabing okay, good. So, go. Ganun na po ang ibig sabihin nun. Respecting others' time. Their valuable time. Napakahalaga po nun, ano? Ayan, ano, sana nagbigay sa inyo o nagbigay daan ito para na sa ganon ay magkaroon tayo ng kahit paano idea kung paano ano ang gagawin natin sa mga unang araw, unang buwan natin pagdating dito sa Canada. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!